programa ko anti-drug disorder at anti-corruption. Di ba, alam niyo mga polis? Yun ang sinabi niya. Eh, sinusuntahan natin. Ano ko? Kaya, yung responsible din tayo. Kasama tayo sa may pananagutan kung bakit nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa debate. Wala naman siya. Nagpayaman rin. Sinasabi. Hindi po ang issue, pero hindi maayos na tibo. Kung nagupero natin, kurap na, panag pa ang namumulong. Tingnan mo, diba? Si Duterte, yung bumaba sa pwesto, ilan ang rush na hindi. Performance din. Kung di ako nagkakamali, umabot ang 91. Ano ba? Etong si Bangag, British survey. Hindi yung survey ito ng mga basta pag-isya. Ilan ang rush rating of sa performance din? 25%. Mapulusok na ulit. Mapulusok na. Sapagkat ang dami natin problema. Kaya itong problema ito, isa lang sa problema ng mamamayan. Para umunlad tayo, magbago ang lipunan, dapat lahat ay may proteksyon. Kasama po ngayong mga kapulisan. Naulit-ulit ko kasi madami sila mag-rally. Sa Mayo, napakalaki namin. Ito lang. Napakalaki. Hindi ka ng mga pulis natin. Wala kami away. Sapagkat nagpapaliwanag kami. Dito pa rin guys. Pinapaliwanag namin yung kasama po kayo. Pag naayos ang lipunan natin, bumanda. Pati kayo mababawasan ng trabaho sa kahabol ng mga atin. Kahabol ng mga kita. Na-responsable yung bakit lang doon. Kaya pa ako magtatapos. Maraming salamat sa pulis ng talas ka na magkano. Hindi namin kayo kaaway, magkakamit tayo laban sa korupsyon. Diba? Laban sa korupsyon. Saka sa kasabangan namin. Oo, minahamin natin. Maraming salamat, mga kasama! Huwag kayong matatakot sa mga putang na ng kurap! Huwag kayong matatakot. Huwag kayong matatakot. Ipaglaban natin ang karapatan natin kahit hanggang saan tayo makarating. Pag tama ka, tama ka. Kaya, huwag kayong matakot. Maraming salamat ng mga kasamahan ko sa GNP. Ang daming kaso rito. Papaliwanag isa tayo. Ang daming kaso. Laban tayo mga kasama! Salamat po. Iwan mo kayo rito. Iwan mo kayo rito. Paano na kayo? Ilang kumpanya ka. Marami pa ho yan. Sa Mayo, makikita nyo kung gaano karami. Salamat po. Pakisama po ito po tayo! Pakitaas natin yung mga bandera natin! Pakitaas! Itong problema natin, problema ng mga manggagawa ay hindi hiwalay sa pampolitika Isabel dahil sa May Gold. Musikahan na natin ang mga kurap na senator, congressman, ang lahat ng bumoto ng impeachment laban kay Vicky Sara, ipasura po natin. Kailangan mawala sa hangay ng Kongreso ang mga walang ya na makamukang pera. Pinamimigay yung pera natin dito rin. Award na natin. Utawin na lang iyapa itong commissioner na ito. Hindi namin kayo tatantanan. Sabot man yung tinanggalingan yung lumang building. Buwan-buwan kami nagrarally dyan. Anong sabi nung dating chairman? Atty. Mirages, Labor Power Movement, Ilusang Manggagawa, baka pwede huwag na kayo mag-rally. Mag-usap na lang tayo. Utang ina. Usap ng usap! Na wala kayong kinakasuhan na promote pa. Pagka merong referral ng mga politiko, mga negosyante, aba, promoted ka, gagawin ka commissioner.
At ang makukuha nating hustisya sa hanay ng mga manggagawa. Referral ng Malacanang, referral ng mga politiko, ng mga negosyante na hindi nagpapatupad ng tawang pasahod sa hanay ng mga manggagawa. Kinaapi ang mga manggagawa regular sa agency. Tanto mga kapuhan ng ganito, dito lang sa bansang Pilipinas, ang ganitong talamak, nagbibigay ng trabaho, utangin ng trabaho yan, pinagmamalaki ng dole. Job fair, utangin na yung job fair ninyo. Lintik kayo job fair, puro agency ang nakahalatag, tanggap agad. Agency, pagsasamantalahan ninyo, magkano ang sahod sa mga agency. Sa NCR 645, masasahurin kami rito sa Metro Manila ng 400. E kami naman dahil wala kaming trabaho, gusto lang natin makapagtrabaho. Ayun, sinasamantala. Ang putang ng regional wage board na yan, dapat yan binubuhat. Ang cost living of ang gastusin ng mamayang Pilipino ay hindi na magkakasya sa 645 kung dahil pakakurap itong ahensya nito. Kaya ikaw, Commissioner Victor Abilisitio, titingnan namin kung kanino ka, i-repair sino ang back-up mo, ang lakas ng lobo, luntig ka! Lakas ng loob. Yung award ng mga manggagawa ng JNT, siniro mo. Oh, anong masasabi mo? Loves ang appeal period, in-entertain mo. Saan ka nakakita? Dahil nakikita namin yung mga abogado ng JNT, ng Plus, ang home credit. Ang lalo na itong home credit. Kayong uutang kayo sa mga mall. Kolektahan namin kayo, kolektor kami. Hindi namin nakuha ang katarungan dito sa LLRC. Sino ba ang lawyer ng home credit? Utang na yung dating undersecretary ng DOLE. Anong pakawalan niya? Lagman! Naglabi na naglabi rito. Dahil isa na mga tinanggal ng mga magkagawa na 50 katao. Utang na mga lebon arbiter. Bayad! Tapos ang nanonood, pinakababa sa amin 3 years pa. Dahil yung home credit, hindi nalulugi. Dahil naka-insure. Dahil may sindikato sa loob ng kumpanya. Ito 6 years. Abay, isang tao. Pag mas matagal yung servisyo, sir, mas malaki yung separation o pare-parehas. Sasakyan. Abay, kung Last day lang po binibigay nila. mga patay na pala yun. Magkano ulit At pinasok. nakapayad na, naka-insure para. Nakapala nga lang po. Tapos ang Tapos, bumababa nila si yung mga Lagman. rider natin, mga Dating yung kolektor second natin, ang pupuruhan. Wrong Paano siya vision. naging Utang na wrong music ng vision. DOLE kung wala naman siyang malasakit sa Kaya manggagawa? dito, marami na nabiktima ng korupsyon dito sa Hirap. Romeo Lagman at saka si Luz Biminda Padilla. Kaya sa Yun yung pagpapatuloy ng ating programa, advisor, mga yun ang kasama, advisor ng company. Pero ginagawa ka natin noon, dapat, ang biktima hindi dapat sila ng nakakalap kasi mga TNT. dating Palakpakan Yusek po yan natin eh. yung Malaki mga yung magagawa influence ng nila. TNT. Yung presidente ng JNT, Abigan, Kuya, halika rin o Kuya. Kawawang mga manggagawa. Kaya may hangin mo kami dyan sa JNT kayo. Ito ang kaso ng JNT! Huwag kang magsumiksik sa JNT! Arbiter may arrest! Jintik ka! Yung isang kaso ng JNT, tinalo mo pagdating sa komisyon, nakabuha kami ng nakakiti naman kami. Pero ito ngayon, ang pinamalaking kaso mo ngayon, arbiter may arrest, itawan mo yan! Huwag mong pag-interesan na hawakan ang kaso ng JNT dahil hindi kami makakuha ng tunay na hustisya sa iyong sana. Kaya ating kami arrest. Kami na pinapatawag ni Chairman, sige magkita-kita tayo sa kanyang opisina. Ilalahat namin
yung inyong mga body language. Kakaiba ang inyong mga body language. Sa pera lang ba? Hindi naawa sa mga kabayan ng Pilipino, humingi na katarungan, malasakit man lang. Pinipig kayo pagka igos lang kay mga foreigner na ang lumahan. Pinagpapalit nito na kayo ay dugong Pilipino. Nawawala ang inyong pagkaabogado dahil sa pera. Piso nila, iniiwanan ang pamilya pagdating nila sa Pilipinas. Ayun, gulong na ng droga. Kaya gusto ang PNP natin na nagsasabi sa mga driver, kinakailangan daw ng lakas ng loob at paglaban sa pulat, hindi daw adik. Saan ka makakakita niyan? Hinuhuli ng mga kapulisan ng mga adik, pero mismo ang PNP abay nagsalita, only in the Philippines dito lang nangyayari. Anong klase? Anong klase? Lalapos na nila kaya pahag. Hindi na kailangan mo ilang presidente ng pangal at kurap. Kaya ito na po si Atty. Reyes. Kaya palakpakan po natin si Atty. Jaime Reyes, ang mga abogado ng mga magagawa. Maraming salamat po sa inyo. At nandito kayo, para tingnan ninyo at mapakinggan nyo kung sasabihin namin. Diba? First time ito na dami pulis. Ha? Okay lang po yan. Kung ang takot na si Bayan. Diba? Takot na takot yung amon nyo. Diba? Takot na, pero kami hindi kami takot sa kanila. Ayan. Pero actually, ito ay rally ng mga manggagawa po. May mga sumusuport na lang. Kaya huwag kayo magagalit sa amin. Hindi namin kayo kalaban. Magkakakambiyo tayo. Kapagkat kayo mga kapulisan, ay pinagsasamantalahan din. Yung iba sa inyo, ginagamit sa politika. Diba? Pero may katapusan po yan. Kaya huwag kayo magagalit sa amin. Pakinggan yung sasabihin namin kung gaano kakurap itong iligarsin. Pero ngayon naman natin mo po, marami nakikilitan. Hindi po lahat tayo ay kurap. Hindi po lahat. Iilan lang po dyan yung mga kurap, mga pugok, hindi na tinatalaban ng kaiyan masyadong garapan. Kaya itong garapan. Kaya pakinggan nyo po. Kaya nung nakaplagan dyan, kung may reklamo ka, abisilya, pagdimanda ka. Utak din ang ginagawa mo sa mga maggagawa. Diba? Grabe! Kung wala ka na rito, yung mga abusado dyan, tuloy-tuloy ang gagawin, kawawa naman yung mga maggagawa, lalo-lalo na yung mga walang nagtatanggol na abogado. Pinagsasamantalaan mo na, pinagsasamantalaan pa ng ibang mga kawatan dito sa NLRC. Maraming kawatan o dyan. Diba? Kasabot ng ibang arbiters, kasabot din ng ibang commissioners. Kaya kami nandito. Matagal na ako dito. Diba? Yung iba takot pagsalita dito kasi may kaso kami dyan. Diba? Pero, hindi ako takot sa inyo mga commissioners, lalo yung mga bago. Tagal ko na ako dito. 40 years na ako dito. Pero hindi pa lang yung katanda. Hindi ko maiwanan ng mga manggagawa. Sapagkat commitment ko po yan. Kaya kayo mga kurap, mga protang naman ninyo, mga kurap, mga protang naman ninyo, ayusin niyo yung ginagawa nyo, yung mga desisyon nyo sapagkat pinapagtaya namin kayo, mga hayop kayo.
Oh. Hindi naman lahat kurap. Maraming matino dyan. Tanong mo rito. Maraming matino. Kaya lang nagagamitin kayo sa mga putak na mga kurap na ito. Itong mga bagong labor officer, may mga bago dyan, putak na kabago-bago. Ang desisyon po ang sa'yo magagawa, pinahihirapan. Alam ko po yun, matagal na ako rito. Abogado, hindi ako nagsasalita rito dahil sa briefing lang. Hindi ako nagsasalita dahil talo. Natatalo po kami. Pero huwag nyo kaming lukuhin, kayo mga putang yan ninyo. Huwag nyo kaming lukuhin. Sapagkat binabantayan namin kayo. Tuloy-tuloy, palaki ng palaki ito. Lalo pa, pag napalitan, ito ang administrasyon ng pangat, kurap, at tatanggol ng mga kurap. Ganito, anong pagkakaiba sa korupsyon, sa gobyerno, at sa dito? Ito mga putang nito. Kakainin na lang ng mga manggagawa, naagawin pa. Ibig sabihin yung corruption dito, kumikita sila na dapat mapunta sa manggagawa, napupunta sa kanila. Sa gobyerno natin, yung mga magnanakaw, ang ninanakaw nila, hindi diretso na rin sa manggagawa. Dahil sa taxes natin. Di mo ba? Dahil sa taxes. Kaya kami nandito, huwag nyo na masyadong magsamantalan yung mga manggagawa. Alright, ano-ano ba yung mga issues natin dito? Una-una, diba? Nagpapasalamat kami si Chairman Tan. Matino po yan, kilala ko yan, Pag Department of Labor and Employment. Fair po yan, marunong mag-decision po yan. Matatalo ko dito pero hindi kami nag-reklamo. Sapagkat kilala ko matino eh. Pero yung iba yan, kabago-bago, putangin na, grabe. Sila na lang gusto mabuhay. Huwag ano, di ba? Yung para sa manggagawa, ibigay mo. Sapagkat tinabigay titigilan. Huwag nyo kaming takutin na may kaso kami sa inyo, ipapatalo ito. Sapagkat babantayan namin kayo, babantayan namin kayo. Walang diferensya na tatalo. Ano ang dapat ayusin ang illegality? Tagal na namin sinasabi. Diba? Sa ngayon na, makaikip dito sa baba. Sinong nahihirapan? Yung mga manggagawa. Yan pala sa complaint section, matagal na namin nilareklamo. Siguro nakikinig si Chairman Buman na sa complaint pa lang, yayariin ka na. Bakit ka mo? O kung kayo manggagawa, magtidimanda ng illegal dismissal, iipitan ng mga nandyan, kasama yung PAW. O, yung mga PAW na yan dyan, bakit nandyan yan? Diba? Diba dapat saka na sila lalapit kung may pumuntang manggagawa sa kanila? Complaint for illegal dismissal, ipipilit sa mga ignorant, sorry, sa mga mangmang na manggagawa, hindi na nalaman, walang abogado. Kaya nagabi, illegal dismissal, lalagyan mo ng separation. Diba? Inokomple namin nung araw pa yan eh. Hindi pinabago sapagkat may mga kumikita niya sa yan, mga kumikita. At expense pa naman nagawa. Diba? Automatic po yan. Pag tumala sa iyo manggagawa, complaint, illegal dismissal, automatic, ang remedy ay reinstatement with all back. Bakit lalagyan nyo ng separation? Kaya magkaiba po yan. Panluloko po yan. Diba? Pinagay na ang patuloy na po yan. Sapagkat pag di nyo pinago yan, palamang lang naglusubig ko yung mga manggagawa. Sapagkat rules lang po yan, rules lang ay bakit mahirapan. Anong pagkakaiba ng illegal dismissal? Kasi separation. Pag nagtimanda ka, illegal dismissal, ilalagay separation. Doon po ay yung mga employee. Bakit ka mo? Pagkakalang na natin dito kung illegal dismissal, hindi mo may babayo. Diba? At papatanong naman, separation pay. Anong ibig sabihin? Dahil separation pay, malamang nanalo yung manggagawa. Pag nanalo yung manggagawa, pagtatawan ng lamang ng employer, ang nakalagimanda ka, panalo ka, hanggang 40 Suprema, lalabanan ka namin. Nagkahangki ka ng wala. Makatapos yung 3 months mong kumpanya, bago matapos yung kaso mo, ay nagsara na, diba? Ilayo na yung mga properties, nangat ka, wala kang nakuha. Kagagawa ng legacy. Diba? Bakit ko, Chairman, bakit hindi nyo yan? Paayos. Pag illegal dismissal, reinstated before bakit? Ayan yung manggagawa, pagdating na mandatory conference, natanongin ninyo, wag yung mga nandyan, kasama yung PAW. Yung PAW, mas makatulong,
ito yung nag-install sa mga manggagawa. Uy, siyempre yung manggagawa, ngayon yung inosente yan. Masama ang ginagawa ng employer, tatanungin, gusto mo ba bumalik? Walang abogado. Sa tingin ko ang sagot ng manggagawa, ayaw ko na bumalik. Sapagkat ang akala nila, pag hindi sila babalik, babayaran sila. O pag nanalo sa separation fee, babayaran dito, kahirapan lalo. Whereas, di ba, kung talagang ayaw na bumalik, doon ang sa mandatory contract. Hindi rito sa mga nalilito contract. Isa yan. Pangalawa, dati-rati hindi naman kahirap kumuha ng mga certificate ng taas. Diba? Ang daming requisitos. Kung isang araw na experience ko papasirok sa ako ng return card para malaman ko. Yan ang issue dito, commissioner na ito. Yan ang issue dito sa commissioner na ito. Hirap na hirap ako kumuha ng return card para ma-verify ko kung talaga ba nakapag-file ng appeal yung PNP within the regulatory period ng 10 araw makatapos na natanggap ang issue. Hirap na hirap ako, abogado na ako. Abogado na magagawa. Kung ano ako dito, abogado ako na magagawa. Pina-require na ako kung saan ako tinuturo, ikuhay daw. Kalukuhan. Kalukuhan yung ikuhay. Ako na, abogado, legitimate lawyer. Kailangan ko lang ng Xerox. Kabi! Ng return card, tapos kahirapan nyo ako. Kung ginagawa nyo sa amin yan, gagawin nyo sa mga maliliit magagawa. Dito pa lang ho yan. Pagkatapos, ito. Batas ho yan, NTDF. Buti kami nagpapile kami ng SINA doon sa Dole. Imagine, papile ka ng complaint, SINA. Dalawa, hanggang 3 beses yan. Isa hindi kasi simutan ng kumpanya. Diba? I-convert ko sa complaint. Pagdating sa complaint, another mandatory conference. Nag-uusap na doon. Diba? Dapat yan, diretso na sa arbiter para hindi magtagal. Sapagkat, niluloko lang tayo. Kasama kasi naluloko sa mga manggagawa. Hinahirapan. Hinahirapan ko. Diba? Sino nagtitinabang? Yung mga employer. Rules lang po yan. Sir Woman, bakit hindi nyo ayusin? Diba? May sila na, may mandatory conference pa. Diba? Makatapos. Ang tagal ng kaso. Makatapos dinidesisyonan ka, baluktot. Grabe. Grabe po. Kaya yung mga kapulisan. Diba? Kinakailangan matuto tayong magtanggol sa sarili. Sapagkat, pag ganito yung gobyerno natin, yung lipunan natin, palubog po. Maniwala ka sa akin. Pagpunta tayo sa ASO, this government will go to the home. Diba? I-corrupt yung gobyerno natin eh. Kaya pangalan, sabi ko yung corruption doon, taksis ang ninanakaw, bilyon-bilyon. Dito ninanakaw yung mga para sa tao. Diba? Eh, yung mga kapulisan, diba? Eh, mag-isip po tayo. Diba? Hindi tayo magkakalaman. Napunta sa labor arbiter. Napakaraming matulong ang labor arbiter dyan. Napakarami. Kilala ko lahat dyan. Pero sila mag-desisyon. Pag nanalo ka, yayariin ka ng ibang commissioner doon. Doon sila hindi na. Yung mga kurang, hindi na. Magbibigay ko ng sample sa iba niya. Lalo itong sa Lucia, anong division na ito? 3rd division. Itong 3rd division na ito. Meron pang ibang divisions dyan. Pero isa-isa namin kayo. Diba? Pagkatapos ang eleksyon, babalik-balik kami dito. At ipapakita namin sa inyo kung gaano yung binabalot yung batas. NLRC, National Labor Relations Commission. Dapat tingnan nyo yung kalagayan ng mga manggagawa. Hindi parang tumita lang kayo. Nanalo ka rito sa baba, isang talo naman okay na, mag-agil ka. Panalo ka rito, ang daming panalo mo, pagdating sa komisyon, babalik ka rin na. Kasi 0-0 balance na. Oo, yung mga manggagawa. Diba? Makasabihin ng mga nandiyan, ako nilatalo lang. Marunong po ako.